Nakakatindig balahibo, Pangulong Bongbong Marcos kota na agad sa unang araw pa lang niya sa Germany. Habang ang mga kalaban ay busy kung paano pagwatak-watakin ang Pilipinas, si PBBM naman ay tuloy-tuloy naman ang pagtatrabaho at patuloy ang pagtatanggol sa ating bansa. Alam nyo ba mga kababayan na hindi lang 1 bilyon, hindi lang din 2 bilyon at lalong hindi lang 3 bilyon kundi 4 bilyong US dollar kaagad ang resulta ng pakikipagpulong ni PBBM sa Philippine-German Business Forum. Ay grabe talaga to, wala na talaga akong masabi. Kaya naman mga kababayan, huwag na nating patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating himayin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Hi mga kabayan, this is Jing No Boundary. So bago po tayo magpatuloy sa aking video, imamarket ko lang po ang Yakult Barley na hawak ko. Ayan, so alam naman po natin na muchly needed natin na mag-barley nowadays. Ayan, so tulungan po natin yung mga katawan natin na maging healthy aside po sa pagkain ng mga healthy foods. And alam naman po natin yung mga effects ng barley juice, yan, barley grass. So ifa-flash ko po yung mga effects ng barley grass dyan sa ating screen. And take note mga kabayan na ang brand ng barley na to is Yakult. So alam naman po natin kung gaano ka-quality ang mga Yakult products mga kababayan, no? Ayan, so marami na po tayong nakikitang mga barley sa online, at the same time sa mga drugstore. So ang advantage lang po ng Yakult barley na to ay young barley grass ang gamit and no sugar added mga kababayan. It's all natural. Ayan, so 60 sachets po in a box. Ayan, for more info, ifa-flash ko po yung FB account ko para i-direct message nyo ako for orders. And maraming salamat mga kababayan. Ayan, so mga kabayan, so nag-ship po ako nationwide. Also, sa abroad kung may mga interesado po sa Yakult Barley na to. So, i-private message nyo lang po ako sa aking FB account. Tiniyak ni PBBM ang 4 billion US dollar na mga deals na mamumuhunan sa kanyang 3 araw na pagbisita sa Germany. Hindi bababa sa 4 billion US dollar or 220 bilyong piso na halaga ng mga deal sa mamumuhunan ang nakuha ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa 8 iba't ibang uri ng mga kasunduan sa kanyang 3 araw na pagbisita sa Germany. Ang mga investment deal ay ginawa sa Philippine-Germany Business Forum sa Berlin na inorganisa ng Department of Trade and Industry noong Martes. Sa 8 kasunduan, 3 ang letter of intent mula sa iba't ibang kumpanya ng German, 2 memorandum of agreement at 3 memorandum of understanding. Ang unang letter of intent ay nilayon na bumuo ng isang partner na ospital upang maging isang training center upang suportahan ang mga pangangailangan sa pagsasanay ng iba pang mga lower tier na ospital, habang ang pangalawa ay para sa pagbuo ng isang innovation think tank, hub o spoke model upang matugunan ang estratehiyong target ng isang exclusive innovation ecosystem ng Pilipinas. Ang ikatlong letter of intent naman ay para sa strategic at digital partnership sa healthcare kasama ang Department of Health na may layuning baguhin ang mga pangangalagang pangkalusugan sa Pilipinas. Tiniyak ang kaligtasan, kalidad, accessibility at affordability. Isang memorandum of agreement din ang ipinasok sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at isang kumpanyang Germany sa pamamagitan ng public-private agreement para i-rehabilitate, i-reclaim at itanim muli ang mga nasirang lupang sakahan sa Pilipinas. Wow! Ang ikalawa namang Memorandum of Agreement ay naglalayon na palawakin ang mga potensyal na pakikipagtulungan sa mga solusyon sa kadaliang kumilos, mga serbisyo ng software, pagmamanupaktura, automation ng pabrika, mga serbisyo ng logistics, enerhiya, seguridad at mga sistema ng kaligtasan para sa mga gusali, mga kagamitan sa consumer at pangangalaga ng kalusugan. Ang isa pang Memorandum of Understanding ay isang pamumuhunan sa isang pasilidad sa pagmamanupaktura ng mga pagbabago ng mga sasakyan sa high-end one-of-one na mga version ng armored protected na mga kotse, pati na rin ang mga paggawa ng mga armored personnel carrier ng grade militar para sa Asian market. Ang huling Memorandum of Understanding ay ang paglalagay ng mga data center na mag-host ng digital insurance platform na magsisilbi sa Pilipinas ng ASEAN region bilang pangunahing pagpapalawak ng grupo sa labas ng European Union.
Si Pangulong Marcos ang unang Pangulo ng Pilipinas na humarap sa mga leader ng negosyong sa loob ng 10 taon. Sa kanyang talumpati, inanyayahan niya ang mga leader ng negosyante sa Germany na mamuhunan sa Pilipinas na nabanggit ang mga pagbabago sa institutional at istruktura na kanyang ipinatupad upang maisakatuparan ang kadalian ng pagnenegosyo. Bilang sa mga dumalo sa Business Forum ay sina Dr. Ronald Busch, Chairman ng Asia Pacific Committee ng German Business at CEO ng Siemens AG, Stefan Wenzel, Parliamentary State Secretary ng Federal Ministry for Economic Affairs at Climate Action, gayon din ang mga executive mula sa Airbus at Agency for at iba pa. Sa Business Forum, nasaksihan ng Pangulo ang paglagda ng mga Letter of Intent at Memorandum of Agreement para sa pamumuhunan sa Pilipinas ng mga kumpanya ng Germany. Sinabi ng Pangulong Marcos na ang Pilipinas ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga mamumuhunan dahil nananatili itong matatag sa pangako nito sa mga layunin ng reforma na makikita sa mga pangunahing pagbabago ng lehislatibo. Sinabi niya na ang mga pag-amyenda ng Public Service Act, Foreign Investment, Retail Trade Liberalization Act at Renewable Energy Act ay marka ng bagong panahon para sa mga strategic investment. Idinagdag niya ang mga streamlined business registration, infrastructure development at mga comprehensive tax reform program ay nakalagay sa Pilipinas bilang isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Asia. Binigyang diin din ng Pangulo ang iba pang pagsisikap ng gobyerno tulad ng pag-aayos ng mga istruktura ng insensitibo sa pananalapi at mga patakarang tumutugon at mga public-private partnership na lahat ay gumaganap ng mga mahalagang papel sa pagtatagulod ng partisipasyon ng pribadong sektor. Binanggit din niya ang pagtatag ng Maharlika Investment Fund na nagbibigay diin sa mga dedikasyon ng mga gobyerno sa pagpupondo ng mga prioridad na proyekto at paghimok sa socio-economic impact. Binanggit ni Pangulo na ang Executive No. 18 ay gumaganap din sa mga mahalagang papel sa pagsisikap ng gobyerno na mapadali ang paggawa ng negosyo sa pamamagitan ng pagtatag ng mga berdeng daanan para sa estratehikong pamumuhunan, pagpapasimple ng mga pamamaraan at pagbawas ng mga bureaucratic hurdles. Bago tapusin ang kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na ang suporta ng Germany ay mahalaga sa muling aplikasyon ng Pilipinas sa GSP at ng EU at para sa pagpapatuloy ng negosasyon para sa PH-EU Free Trade Agreement. At sinabi niya na ang suporta ng Germany sa Pilipinas ay isang bagay na inaasahan niyang matunog sa second session of the Philippine-Germany Joint Economic Commission sa March 27, 2024 sa Maynila.